A team of engineering students designs a medium-sized catapult which launches 8-pound steel spears. Actually, wala naman pa tayong pakialam din sa weight kasi nga, di ba, sabi dyan, kinematics lang, so hindi natin consider weight. The launch speed is BO, or initial velocity, is 80 feet per second. And the launch angle is 35 degrees above the horizontal. And the launch position is 6 feet above the ground level. The student used an athletic field with an adjoining slope topped by an 8-foot fence as shown. Determine the time duration of the flight, the x and y coordinate of the point of first impact, the maximum height above the horizontal field attained by the ball, and the velocity expressed as a vector which the projectile strikes the ground or defense. So, syempre, hindi nyo alam kung saan siya unang mag-strike, no? So, yung catapult natin ay hindi natin alam kung saan siya babagsak, no? Sa tingin nyo, saan siya babagsak? Sa mech depth. O sa dynamics? Wala. Papasal daw yan. So, dito, hindi natin alam talaga kung saan siya unang maglaland, no? Or saan unang mag-strike. So, pwedeng, ito yung una. Ay, hindi nag-bend. So, una ito. So, pwedeng dito. Pwedeng dito. Ayan. Na-imagine. Or, pwede rin naman siyang magland dyan. Sa fence mismo. Or, pwede rin naman siyang magland dito. Na-imagine yung mga possible location kung saan maglaland yung catapult natin. Naka-record ba? Ayan. So, paano natin siya ma-check? Pwede, para ma-check nyo siya, checking pa lang to ha. Ang checking natin is, yung gamitin natin yung formula natin, favorite, that is y is equal to x tangent of theta minus gx squared over 2bo squared cosine squared of theta. Sundan? Una nating i-check. Sir, what if una nating i-try itong shortest distance na yan? So, ano kaya yung x niya na gagamitin mo? So, kapag ginamit mo ay less than 100, or assume natin na ang x mo ay 100, nasan kaya siya? Kunyari, dito sa 100. Ito kaya yung height niya na yan? Or ito yung height na to? Ay, joke. Dito pala yung reference natin. Sorry. So, yung reference natin is this level. Ayan. Yan yung level natin, no? Tandaan nyo yung initial point nyo. So, una kaya, kapag if x is 100, so hanggang dito lang siya, ano kaya yung y niya? Itong y na to, yung y na to, paano nyo malalaman yan, no? And then, or yung y na yan, mas mataas, no? Or, kapag ginamit ko ba tong 130 na x distance na yan, saan kaya siya unang maglaland? So, pagka ginamit ko to, dito kaya siya, no? Kasi pwedeng lumagpas yan dito, no? Mahuhukay ba siya? Hindi. Nyari, ito naman, tatama ba siya sa fence? Or lalagpas na ganun? Or, pag 130, ito yung sobrang mataas na height niya, no? Kapag ginamit natin yung 113 na x, kapag less than 14, kasi ito yung height na to, no? Ito, this is, anong height to? This is 14, tama? Na-imagine, bakit? Kasi this is 20, tapos meron tayo ditong 6 from the initial point, no? So, this is 14. Kapag ginamit natin yung length, yung x na 130, kapag ang nakuha natin ay less than 14, ito yung tatama. No? Pero pag ang nakuha natin ay greater than 14, and less than 22,
Tama? Greater than 14 or less than 22, sa fence siya tatama. Tama? Pero kapag ang nakuha nating x ay greater than 22, lalagpas siya dun sa fence. Na-imagine? Okay. So, try natin muna. If x is equal to 130. So, if x is 130, substitute natin para ma-solve si y. So, 130. Ang tangent natin ng theta ay 35. Minus 32.2. X is 130 squared divided by 2. Ang initial velocity, 80 squared cosine squared of 35. So, magkano yung y? So, again, ang condition natin kapag less than 14, yung x, yung y na nakuha natin, nandoon siya sa slope. If y is less than 22, but greater than 14, sa fence, no? If y is greater than 22, lalagpas, no? Above the fence. So, magkano nakuha nating y? 27.669 feet. So, ano siya? Saan siya dadaan? Lalagpas siya ng fence. So, sure na tayo na dito siya tatama. Ito na yung magiging y mo. Tama? Eh, hindi pa yan yung tamang sagot, ha? Ito pa lang yung nakikita natin na point. Yung na-solve natin na point. No? Eh, ang tanong, saan daw mag-strike? So, saan siya unang maglaland? So, itong point na yan, ito yung point na to. Ano kaya yung point na yan? So, yan yung x and y coordinate. No? So, ito yung y, ito yung x. Tapos, ito yung y. Simula dito pala yung y. Ayan. Yan. Ano yung y? 20 na, no? Kasi ito yung reference mo ng x, eh. Saan ba yung origin mo? Ito yun, no? So, ibig sabihin yung y mo, sure ka na 20. Pero, sa formula, ang gagamitin mo na value ng y ay... Lalako lang. So, yung formula natin na to, gagamitin mo ulit yung formula, no? Kasi, ang formula natin isimula sa initial point, no? Yung y. So, ito yung gagamitin natin na y, which is 14, no? Hindi itong 20, no? Kasi ang sabi natin sa formula, from the initial point. So, substitute lang natin para makuha natin yung value ng x, no? Meron bang value? So, the y is equal to 14 equals to x. Tangent of theta, that is 35, minus 32.2 x squared over 2, ang velocity natin 80 squared, cosine of 35. So, magkano si x? So, dapat ang lalabas dyan is greater than 130. Kasi di ba ang sabi nga natin, lalagpas siya dito. Sir, ang lumabas sa amin less than, ano lang, nasa something lang. Ano lumabas na sa inyo na sinip solve nyo to? Ano lumabas? 20.770 feet. Actually, tama naman yan. Pero may isa pa kasi siyang value, x sub 1 and x sub 2. Kasi according to quadratic, kapag naka-quadratic equation ka, no? So, this is x squared, second degree. Therefore, you have two values for x. So, ano pa isang value? Paano lalabas yun, sir? So, shift solve. Pagka shift solve nyo, lagay kayo ng value. Yung initial value nyo, lagay nyo 130. Shift solve equals, di ba, shift solve, tapos lalabas solve for x.
So, lagay nyo na value ng x is 130 or mas mataas pa sa 130. So, magkano yung x? $164. So, ito yung gagamitin yung value na x. Sir, asan yung 22? Tama naman yon yung 22. Kasi, di ba, ang sabi nga natin, nasa parabolic projectile naman siya. So, 130 or above. Saan na ako? Ayan. So, yung 22 na distance x, ito siya. Diba ito yung 22 na distance x? Tapos, ito yung purple, diba yan? Ibig sabihin, ito yung y niya na nakuha natin, yung 14. Diba? Yan yung paangat. Katapat siya nito. Ibig sabihin, ito yung point of na may height na y na 20. So, ibig sabihin, ito yung unang yung na-solve na x. And then, yung pangalawang x, ito naman. No? So, alin yung tama dyan? Siyempre, yung mas mataas. No? Kasi, alam natin na dito babagsak yung catapult. So, ano yung point of contact natin, coordinate? That is 20 and 164.0011. Tama? Okay lang? Bakit 20? Kasi ito yung x-axis natin, no? Tandaan nyo yung coordinate natin, no? Yan. No? Nandito siya sa ilalim. So, ano yung distance nito? That is 20. Then, yung x niya is something. Ha? Ay, baliktad. Oo nga, x and y pala. Thank you. Baliktad ako, akin. Ayan, mali ako. Kasi x and y nga pala coordinate, no? Then next. So, sir, how to solve for the time duration? So, the time duration is equal to, ano yung pwede nyo gamitin formula? VOX is equal to distance over the time. So, the time is equal to x over VOX. Ang x distance natin is 164.0011 divided by VOX, 80 cosine of 35. So, the time traveled is 2.5 2.5026 seconds. Ang bilis lang. Next, ano yung nahanap? The maximum height h above the horizontal. So, ito naman yung nahanap. Maximum height h. Sir, paano yung formula ng maximum height h? So, sa formula natin, di ba ito yung h pa lang? Simula dito. Ayan. Tama. Kaso, ang kailangan natin, h max from the ground. Baka malito lang dyan. So, solve natin si h. Ang formula natin ng h is equal to BO squared sine squared of theta divided by 2g. So, BO is 80 squared sine squared 35 divided by 2 by 32.2. So, ang h is equal to 32.6947 feet. Kaso ang hinahanap is h max from the ground. So, dadagdag natin si h plus 6. So, h max is equal to 38.6947 feet.
Velocity expressed as a vector in which the projectile strikes the ground. So, ang BBX is equal to BOX. That is equal to BO, 80 cosine of 35. So, ang BBX is equal to 65.5321322 feet per second. So, next, for BBY, pwede mo nang gamitin si BOY minus GT. So, ang BBY, meron naman tayong BOY, that is 80 sine 35 minus 32.2 multiplied by the time t. Inasolve natin. 2.5026. So, ang BBY is equal to negative 34.6976 feet per second. Pero sabi Cartesian vector, edi gawin nyo lang na BB, that is equal to 65.5322 I hat minus 34.6976 J hat. Ano lang, pampaganda lang daw ata yan. Ayan. So, ito yung Cartesian vector.